You are the Lord of our lives. And we are your people. Speak to your people. Change our lives. Make us useful in this last day. Don't let us be like a withered branches to be removed from the tree. Help us, Holy Spirit. Teach us. Empower us. And guide us. Show us all things. Put in the remembrance of things. Or acknowledge the Lordship. And after the dependence of you, blessed Master, intervene in the lives of your people. Right now, this way. We thank you and we bless you. In Jesus' name, let us all say, amen, amen, hallelujah. So when you sit down, are you ready to receive God's glory? Amen. Praise God. Tayo po ay makakago. Wonderful presence of God. You know how powerful the praising is? Amen. Are you sure? Amen. I want to tell you a story. One time, ako ay nagkasakit. Yung aking pong ulo ay parang tinubusok ng mga maraming karayo. Hindi ako pwedeng humiga. So, makatayo lang kasi parang humiga ako parang bumabaon yung mga karayon sa akin. Yung maraming karayon na parang pakiramdam ko pag tinitingnan ko yung spirit. Maraming muntis ko. Sakit na ko. Then I decided to praise the Lord. For 1 hour praising the Lord said, you are healed. Amen. Do you believe the word of God? Amen. Sometimes you do not believe the word of God because you feel something. We are so dependent on our senses, not on the Word. And he said, sabi niya, magaling ka na. Wala akong nagbago dun sa sakit ng ulo. But I heard, the Spirit of God said, you're healed. So what I did, tumayo po ako at lumakad. So naglalakad na po ako after 5 meters. Parang isa-isang tinatanggal yung mga pin, parang mga pako, mga pin. Siguro nung naka-10 meters po ako, totally completely nawala. That's the power of praise. Many of us do not know what the power of praise is. Lahat po tayo may knowledge lang ang natatanggap, but we have never encountered the power of praise in our life. That's why when we have problems, trials, persecution, hindi natin alam. But the Bible says, when you praise the Lord, you steal the enemy. Amen. Pinihihinto mo ang kaaway mo. Kaya nga hindi tayo makapagpuri. Pag nagpupuri dito, parang napipilitan ka. Ang praising ko, personal yan. Amen.
Wala kang pakialam sa katabi mo. Pagunggo mo siya, sorry kasi nakukuri ako sa Panginoon. The worship, wala kang pakialam sa makeup mo. Diba? Amen. Kaya kung mahal, mag-utalito ka na mag-makeup. Sorry. Because when the Holy Spirit touches you, lahat ng eyebrow mo bababa. My God! Balik ako na! Kaya magiging kulay itim yan. So, alam mo na. Diba? Eh, iba kasi, dahil naka-makeup, pinipigilan nila yung tears. Amen. Kuya. So, the Holy Spirit is touching you. Why not? Diba? Wala! Kaya ka nagpunta rito, hindi dahil sa makeup mo. Amen. Sorry, hindi lang siya. Yung mga lalaki, kala mo pag umiiyak, nawawala pag lalaki mo. Yan ang tunay na lalaki pag umiiyak. Amen. Only the presence of God. Yung iba nanonood lang, umiiyak, pinanonood yung mga artista, pinanonood yung ano-ano. I'm telling you, hindi po masama na iyakan mo ang Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan at dahil sa kanyang presensya. Amen! Wala nang makilala mo, Panginoon, naging maiyakin ako. Amen? Don't hold your tears. Sinasalo ng angel yan, bro. Pagdating mo sa langit, nandun yun, represent ng Diyos. And the Bible says, he that sow in tears shall reap in joy. Amen? Wala kayong tinatanim na iyak eh. Ano aanihin nyo? Lungkot. Sabi mo nga sa katabi mo, magtanim ka na, brad, sister. Marami na, Mama. Bigyan mo buhay ng glimpse. I will let the Holy Ghost lead us to where He wanted us to go. Ay po kayo doon? The Holy Spirit is the one who will orchestrate and will be the programmer of this service. Ay po kayo doon? Amen. Hey, good. You have your Bible open with me, Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 verse 7. You open your Bible in Hebrews 11:7, it says like this. By faith, Noah, being warned of God that things not seen, yet moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which they condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Kung kayo po ay nanonood ng TV, minsan si Corina ay nag-picture ng about kay Sadhu. Ewan ko kung ako na. The prophet Sadhu came from Indonesia. Nagsalita regarding what is going to happen in the Philippines. It was given, actually ang nag-hold ng conference ay si ang intercessors for the Philippines. And there were so many prophecies there that includes Luzon, Visayas, Mindanao in specific location. One is Compostela. Na may mangyayari sa Compostela. Nababahalin yun. O may mangyayari doon. And then, sinabi po doon yung mga sumusunod na lugar like Leyte, Samar, then binanggit yung Bohol, and then binanggit po ang Luzon, ang Mindanao. Mindanao would be affected, maraming mamamatay.
Doon po sa Leyte, marami pong mamamatay ng tubig. And then, sinabi doon na ang tao ay halos magnanakaw, papatayan, mag-aagawa ng pagkain. Ito po ay tinago kasi very specific. Dumating po ang Yolanda, what happened is devastated po yung buong society. At marami pong namatay. At yung mga tao ay nag-aagawa ng pagkain. Isang kapatid na pumunta lang po sila para tumulong doon sa sasakyan. Yung sasakyan mo haharangin talaga. Kung pag nabuksan yung bababa yun, pupumin nila lahat ang pwede kumuha nun. What is going on there is worse. Dahil itong mga binigay, hindi makarating. Ang nakakalungkot po, yung mga Pilipinong may mga mayayaman, yung kumpleto ng dapat ibigay, pinapalitan, tinatanggal yung luncheon meat, siguro pinapalitan ng sardinas, kung yung magagandang mga, siguro yung mga chicken ramen, pinapalitan siguro ng bulan o whatever. At kung ano nung nahuli, bakit tinatanggal yan? Eh, hindi naman nila kailangan. Worse, marami pong mga bigas na nasisira na, mga pagkain nasisira, never reach the destination. Because the prophecy said, maraming magugutom o tutulungan. And it's prophesied that in Pangasinan, meron taga-Pangasinan dito. There will be a worse sickness or disease na lalabas doon mag-i-start. Napuputok yung pala at sasabog yung loob ng katawan. Meron po mga report na yan sa TV. But all of these things would happen in Luzon. Masigit po yung Mondoy. We're included in Luzon, but most of the coastal areas. Kung meron kayo mga kapag-anak sa coastal area. But God is calling for a repentance and prayer for everybody. Amen. Now here, Noah was a good example. I don't know why, but the truth is, people do not believe the Word of God. Much worse, Christians will not believe the Word, the devastation will happen. In the Old Testament, God is speaking to His people many times and many times. If you are reading your Bible only, you will find out from Genesis up to Malachi, God is speaking even to Jonah that God is going to destroy the nation if they would not repent. Amen. Tapos maraming Kristiyano, wala na. Wala lang dahil nagpapaliwala, dahil nag-isip sila magtrabaho, kailangan kumita, dahil siguro marami silang focus na iba, they are not focusing on the Word of God. Alam niyo po, before I know this, something happened because my question, and my heart is asking the Lord, wala bang Kristiyano doon? Wala bang church na born again doon? Dahil there was an island na nag-ubos yung buong island, patay lahat totally. Ewan ko sa inyo, okay lang sa inyo. But I cannot accept as a pastor because I was asking, Lord, wala ka bang tao sa lugar nila? Wala ka bang anak ng Diyos doon? That every one of them will die. There are groups who heard this prophecy. I'm telling you, there are groups. There are groups of people, born again believers who heard this prophecy, and what they did ay nagsimula po silang mangaral sa Bisaya, share the Word of God. Inipot nila yun. Nagpunta sila sa iba't ibang lugar. Sad to say,
Tayo, comfortable dahil nakakaupo dito. Nag-feel ease, comfortable. Without thinking, it didn't happen to them. It didn't happen to you. What made you think that you are saved because you're a Christian? Palagay niyo ba doon walang Christian? Palagay niyo ba doon walang born again? Palagay niyo ba doon walang church? I was as in head that God is shaking the heavens and the earth. He's going to shake. I'm telling you, it's not the devil that is going to shake. It is God who will shake the heavens and the earth. And those that will not be shaken will remain. And I'm telling you this morning, na ang masashake ay matitira, at ang matitira lamang ay ang may mga salita ng Diyos, because the Word is indestructible, unchangeable, impregnable, and if that Word is in your heart, you will not be destroyed. Kung nanood kayo ng TV, lahat. Lahat ang bahay. Kung nanonood lang kayo, wala kayo pakirap. Naubos dito. Panginoon, wala ba kayo nasabihan ko? Wala ba kayo nakausap ko? Ayun ka, meron pala. So I am at peace. Dahil may nakausap siya. Dahil kung nanonood ko kayo ng CNN, may mamin po sila na mabilog ang bagyo. Dahil hindi ko ito mabilog. In their radar satellite, there is a fire that cannot be touched. Meron may fire. What is happening here? There's something wrong with this mapping, because yung merong fire na hindi tinatamaan ng bagyo. At kita po by satellite, yung bagyo, pag tumama sa fire, umiikot lang po. Umag-curve ng triangle. Kaya po. No matter. Those are Christians. Christian ano? Christians na nagkaroon ng desisyon na magbantay at manalangin at magbahagi ang salita. Ulitin ko. Christians nanalangin, nagbantay at nagbahagi. Hindi Christian na nanonood lang ng TV, na nagpe-Facebook, na nagko-computer, na kung ano-anong ginagawa, walang ginagawa. I'm telling you, Christian, watching, praying. Sumala na ba, umikot po yung mga grupo na yun, umabot po sila ng Tacloban, may dalawang church silang nakausap, at nag-conference sila, conference. Yeah, yung dalawang church na yun, ay walang ginawa. They heard the word, and yet they didn't do anything. I
I hope na bawat isa sa atin ay dumarating dito hindi lamang dahil Sunday, makikinig ako dahil ikaw ay binusa ni Pastor Kevin pumunta rin at umupo. I hope you are not here because may crush ka. I hope you are not here because you are born by your mother or by your parents or by your husband. I suppose you are here because of Jesus, His Word, His Word. That's why, narinig nyo na sa akin, hindi tayo gumagawa ng reliyon o sekta o denomination dahil kung ganyan lang, pare-pareho lang pala. Maglaro na tayo sa labas. This is not true. This is baloney. This is nothing. Kung pare-pareho lang tayo, parang mapapahamak. Amen. Bakit hindi ba sa akin? Amen. Huh? But this group were protected, secured by God. Bakit? Kung bakit nila hindi simento? Kahit na lang. Pero ang sabi nila, yung grupo na yun, yung kung hangin, nasa ibabaw lang. This day, beginning onward, we have to manifest and demonstrate the power of God, that the world will ever see you, that God is protecting you and securing you in the lives of this world. Hallelujah! And you are consecrated, separated from the world, and the world will amaze and see what is happening. Why are you protected? Why are you secured? And then you will shout, because Jesus is my Lord! Mga sandibutan ngayon naghahanap ng tunay dahil sawang-sawa na sila sa nakita ng purong religion. Puro mga don'ts and don'ts. Puro mga Halloween. I'm not against praise and worship. Yung taas-taas na kamay, talon-talon. I'm not against. Because I was a song leader. When I was as a song leader, I always praise, start my praising Monday, and I end my worship and praise on Saturday, not only once or twice. Because when I stand in the pulpit as a song leader, hindi na kayo kausap ko. Amen. Hello? Hello? We need a demonstration in these days. Dahil marami pong religion na ngayon, they are holding their doctrine, believing a lie. Sealed with iron, matigas na ang ulo, matigas na ang puso, hindi rin sa makapaniwala. Sa palagay niyo ba, akala nyo, makukonvince nyo sila ng mga verse after verse? You need the power of God. Amen. You need the power of God. Amen. You need the power of God. Amen. The Bible says in 1 Corinthians chapter 4 verse 20, the kingdom of God is not in words. Amen. Marami pong religion, puro words. Nasusulat, basa, nasusulat, basa, nasusulat, basa. Pati kayo napapahamak, galing. Sa uling panahon na ito, hindi nyo kaya labanan ng diablo at mga demonyo ng basta verse lang. Something must happen in your lives.
Again, something must happen in your life. God will never use you unless God gives you an experience. I don't care kung wala kang pinag-aralan. Ang dami kung walang pinag-aralan. No read, no write pa. Pero bumuhay ng patay, 23 tao. Lord. Baka sabihin niya kasi hindi ako nag-aral, wala akong pinag. Praise God, you are the most qualified person. Amen. Kasi marami kang mga talino, marami po yan mga dahilan, maraming mga excuses yan. Ang mga matalino, maraming mga iniisip, maraming mga focus kung saan naka-focus yan. Marami na yung mga walang alam. Kapag sinabi ng Panginoon, just believe me, just follow me, at sumunod po yun, you will see the power of God, you will see the glory of God, you will see the manifestation of God, you will see the miracle of God, you will see the healing of God and divine healing. Amen? Amen. Hindi tayo narito para maupo lang. Hindi tayo narito para maglaro lang. Hindi tayo narito para makinig kayo sa akin. No. Who am I? I'm just a flesh. Amen? If God cannot raise up a person or a people in this world, if God cannot raise up, doon na po yung generation. Ay, maniwala kasi tanggal na spiritual. Did you know Peter? He's not a man of God, and yet he made disciples. At yung disciples na ginawa niya, pumatay ng 6 million Jews at maraming country ang naapektuhan dahil kay Hitler. Hindi yan anak ng Diyos. Pol Pot ng Cambodia. Pol Pot. Diba? Hindi lang yan. Nandyan po ang napakaraming leaders. Mahatma Gandhi. Diba? Confucius. Diba? Yung mga leaders na yan na marami po silang naging followers. Eh kayo at ako. Sino ba sinusundan natin? We are not following a religious person. We are not following a political leader. We are not just following an ordinary person. We are following the King of Kings and the Lord of Lords. At akala niyo ba, nag-songlit na kayo, tapos na kayo? Every song leader, every musician here, you are not just playing an instrument or singing. Are you listening to me? Amen. You are called believers, and believers must manifest the power of God. He will raise on the sick, and they shall recover. They will cleanse the leper. They will raise the dead. Yes. Diba? Pagkatapos ng music ministry, relax na yan. Do you think that is your work in the kingdom of God? What does it in your Bible? Anong ginamit ni David nung na-oppress si Saul? Ha? String instrument. Kumanta-kanta ba siya doon? Sasayaw siya? Dahil sa ganda ng kanta niya, naging okay? Ha? No! There is an anointing. And because of the anointing, Saul was healed. Amen.
Hindi kanta-kanta ka lang. Nakaisip ka na 10 kanta, okay ka na, uupo ka na. I'm sorry, I don't want that. Pwede mo sabihin kay Pastor Teddy, but I want to tell you, I was a song leader, I know what I'm talking about. Much more, many of you are elders here. Elders, naging elder na dahil umugat na kayo. Dahil namin ng ugat, kaya tawag yung elders. And yet, you are watching people without having the burden to share the gospel and to hear the sin. Nung nag-overnight kami doon, nag-overnight and prayer para sa ating bansa. Last Wednesday. Overnight kami. Meron pala itong hindi naniniwala sa prayer and dance, hindi rin naniniwala sa healing. May mga sakit dito. May the Spirit of God, I was led. May mga sakit dito. 4 na taas. May, ano tawag doon? May goiter, sakit na yung sa taas. Hindi yung thyroid. Thyroid, may bubol na 3. Yung isa, may sakit sa likod. Isa, tumamanhid. Isa sa paa. Isa sa ulo. The Spirit of God sabi ko, you're healed. Oh! Wala na ako, mama! Amen. Glory! Hallelujah! Pagkatapos, sige, pray muna tayo. Baka mag-central of attraction. Pray kami. O sige, pag-pray natin, mga kapatid. Pinatuturo ko po doon, yung mga ating dito, ang young people. Kaya pag pa-young people na kayo, makinig kayo dito para magamit kayo ng Diyos. Yung mga ating dito, ginamit ang Panginoon. Yung 3 bukol. Nawala. Iyak yung babae. Iyak yung babae. 2 young people dito. Ang nag-pray. 3 bukol nawala. Yung sakit na sa likod nawala. Sabi nila, umiiyak. Hindi po ng Diyos. Ang Diyos mo ba ito? Salute the Lord! Hallelujah! Kailangan, kasi masudin hindi naniniwala, nung meron na gumaling, umupo na siya. Kailangan ng tao ang kapangyarihan ng Diyos. Amen! Baka natin naman. Sawang-sawa na sila mga baloni. Amen! Sawang-sawa na sila. Yung mga hallelujah. Hallelujah sa Sunday. Pag Lunes hanggang Sabado. Hallelujah sa Linggo. Pag Lunes hanggang Sabado. Inom ng alak. Diba? Hallelujah pag Sunday. Pag Lunes hanggang Sabado. Manok hinahawakan. Hallelujah pag Sunday. Lunes hanggang Sabado. Computer nakatitig. Lunes at Sabado kung ano mga ginagawa. Pagkaling ko, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Preach it. Preach it, Pastor. Because demonstration of the power of God ang kailangan. Anong demonstration, bro? Ang unang demonstration ay makita ang transformation ng buhay mo na may pinago sa'yo. Nagtati kang masama, naging mabuti ka na. Dati kang atit, naging matino ka na. Dati nagmumura ka, praise the Lord ka na. Kung dati puro computer ka na, puro word of God ka na. Hallelujah! Glory! Hallelujah! Dahil kung puro pag Sunday dito, parang meron kang backpack na puti, piling mo, parang ang mamaya. Ano yun ba? Ang isang sumasapa sa Diyos. Ang true worshiper of God in the last days, sunod niya siya.
In the last day, sa muling araw, ang hinahanap ng Diyos ay ang sumasambang tunay sa espiritual na katotohanan. Kung tunay kayong sumasamba sa Diyos, nasusulat, magiging kamukha niyo ng Diyos. Hallelujah! Hindi mo nakalagay na nakasulat doon, sabi ng Diyos, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, magiging katulad kayo ng Diyos-Diyosan. Ano ang Diyos-Diyosan? Patay! Kaya yung mga tao patay. Diba? Bakit? Namatayan ka ng aking katawan. Why? Because they are worshiping idols. Makinig kayo, makinig kayo. Alam niyo mga binibisita ng mga nangyayari ganyan? 1. Idolatry. 2. Sexual. 3. False witness and grievous evil ang ginagawa sa bawat lugar. Tingnan niyo po bakit nangyayari sa Baguio. Nilindol yan. Ay bakit? Ang mga bataan dyan pupunta. May mga asawa pupunta dyan. Puro sex, puro sex, puro sex. Mga foreigner pupunta dyan. Puro sex. Bibili ng babae. Puro sex, puro sex. Ang ginawa na Diyos, di na yan. Diba? Puerto Galera, bakit dinilig ng earthquake yan? Bakit? Dahil meron diyang pedophile. Parang Pampanga, bakit dinilig ng Panginoon ng Pampanga? Bakit? Kasi nandyan ang idolatry, nandyan ang sex trade ng mga kabataan, puro babae, inaasawa. Hindi ba yan? Look at your Bible. Bakit inasak ng Diyos ang panahon ng Noah? Because of eat, drink, and marry. Ano sabi ng Mary? Mary hindi dahil kinasal spiritual. Mary, pagka ikaw ay nakapag-sex sa ibang babae o sa lalaki babae baliktad, ang tawag dyan, marriage, physical. So kung marami kang kina-sex, marami kang kinasal. Kaya ang ginawa ng Diyos, ano? Diba? Amen. Binasa natin, di ba? Anong sabi doon? Being one by God. Nakita ng Diyos na ang tao ay gano'n na. Di ba? Anong ginagawa ng tao? Sex, marry. Di ba? Inuman, alak, sugal, lust. So sabi ng Diyos, wali ka kita. 40 days and 40 nights. Ulan, walang hinto. Gumawa ka ng heart. Diba? That's why ang na natin din dito. Nung narinig ni Noah yun, he warned by God, at sabi ng Diyos, kumuha ka ng ark dahil uulan ng walang ito. Noah never seen the rain yet. And yet, he fearfully obeyed the Lord. Amen. Fearfully obey the Lord. Ulitin ko para to. Fearfully obey the Lord. Amen. Sa panahon natin, ang tingin nyo, safe tayo. Napakaraming tao ang isip nila safe sa lugar. Safe sa infrastructure. Hindi ba alam? Yung Titanic, ang gumawa niyan, sinabi nung engineer, this is the indestructible ship. No, we don't see this. Ginawang indestructible, and yet was destroyed because people, anong ginagawa? Sex, alak, sugal, pleasures. Why don't you look at Abraham's life? Sa panahon ng Sodom at Gomorrah. The same. Amen. Sex, alak, kainan. Why don't you look around your neighbors? Di ba ganon? Pag-uusapan? Sex, alak, pera. Mag-isip na tayo mga kapatid. Maawa kayo sa inyong sarili. Maawa ka sa iyo, sa inyong mga kaibigan. Maawa ka sa iyo, kayo sa inyong mga kamag-anak. Don't do business as usual.
Nagpaalam. Kala niya, parang pinagkakamaan ako, parang. Pero wala yan. I'm telling you, if you miss this word, and I read my lips, you are going to see the wrath of God if you will not obey the word of God. Amen. Because I'm just a mouthpiece, I'm just a messenger of the Lord. Prepare the way of the Lord, for Jesus Christ is coming to His bride without spot, without wrinkle, without blemish. The bride of Jesus Christ, holy. Bakit akala nyo naglalarong church at pagdating ni Jesus? Ang dadating niya yung mga religious, ang dadating niya yung mga do's and don'ts, yung dadating niya yung mga atin lang, mga tapos tuloy Sabado, akala mo may sungay? Stop it, that is a religion. I'm telling you, God is looking for a nation, and in that nation are composed of believers of Jesus Christ. Hallelujah, without turning back, focusing on God. Hallelujah, looking at Jesus, the author and the finisher of our faith, is looking for a believers. Amen. Brad, kasi nagtatrabaho lang ako. Ako ay nagtatrabaho. Kaya ako ay, nabibigyan naman ako ng tithes. Bibigyan naman ako ng offering. Tell you people, yung nangyari mo sa Tacloban is a classic example. Huwag mo sabihin doon sa buong Tacloban na yun. Ang may church lang yung may kudrado. Ay, kung may trial niya. Wala ba kayo doon? Balon niya ako pagka yun lang ang dyan. Amen. I believe the whole of Tacloban, amen, ang born again. Amen. They were affected because they claim they are Christians, and yet they did not obey the instructions. Amen. Why don't open your Bible? Because tinatamad ka, hindi mo alam, hindi naintindihan. When you open your Bible, ang dami example dyan. Ano may example dyan? First Noah, Sodom at Gomorrah, na natunaw ang lahat, naging asin, pati yung asawa ni Lot, na magtitingin. Eh kasi, puro maraming gwapo doon. Hindi natunaw, naging asin. Diba? Amen. Amen. Tabuhan ni Moses. Sa buhay ni Moses, if you want to see, may 10 miracles na ginawa. Tama? 10 miracles. Ito pa yung ginagamit ng ibang Christians. Ako, sabi nila, di ako naniniwala sa free revelation. Naniniwala ko sa post-trib. Kasi sa panahon ni Moses, ang mga Israelites ay hindi naman po, nawala. Listen very carefully. I want you to see this. God showed a miracle in order to remove Israelites from the hands of Pharaoh in Egypt, Iran. Paano ginawa? 10 miracles. Ano yung mga miracles na yun? Blood, lice, lamok. Sabi nila iba, hindi daw fly. Lamok daw yun. Hindi daw langaw, hindi lamok. Tapos puto, yung kumakagat na puto. Yung pagkat sa aso. Diba? Pero sabi nila, hindi daw, surot daw yun. Diba? Mas grabe ang surot, diba? So yun daw, and so on and so forth, the 10 miracles, namin sabihin, kunwari, ito, ilik to. Tapos ito, Israelites, puro puto dyan sa Israelites, wala. Dito walang ilaw, dito may ilaw. So ang ginawa niya, lumipat siya kasi hindi nga sumindi. Pagbalik doon, patay.
Sindilan, pagbalik, patay. Oh. So, ang ginagawa nila, tayo lang may kuko. Paglagay mo, lalakad yung kuko bago may kuko. Hello! Gising na kayo! Ah! Kuha sila ng mga lamok. Kuha ng mga lamok. Pagkatabahan niya ako. Alis na. Tapos, hindi pa. Hindi mali. Hindi nakita yan. Ako yung nakita ko. Para mapatunayan nyo kung gaano ang pagmamahal at pagpili ng Diyos sa pamahal niya. Instruction is given. Amen? And as instruction, walang kalabas. Maglagay lahat, pumatay ng hayop, as lagay mo dugo sa hamba. Dahil pupunta yung angel of death. Sabi ng God, oh, you are allowed only, angel of death, you are allowed only to enter into the door, not in windows or holes, only in the door. But when you see the blood, Hallelujah! hello? That's why the angel, wag ka na, titingin mo na sa door, kasi may dugo, hindi yan. Amen. Lahat po ng Israelites, respect. Why? Hindi dahil sila Israelites. They obey instruction. Amen. Baka akala niyo sabihin dati, born again ako eh. Born again ako. Sa born again ako ah. Born again ako. Born again ako. Ako, born again ako. Anak ako ng Diyos. Ito yung computer mo. Born again ako. Facebook. Wala akong maga. Kumain ka lang. Hindi mo na kakain. Facebook. Maga tanghali. Facebook. Born again gano'n ha. Born again ka. Eh may instruction. Instruction is right. Are you listening? Amen. Ay, hindi born again ako eh. Mahati naman ako eh. Sunday. Eh, pagka Sunday service na habang inawati nila, kasi matina ako ng Sunday ng umaga eh. Sobra naman yun. Makita naman ang Sunday ng umaga. Atin mo ka ng Wednesday. Sabi naman yun. Aray. Diba? Ano kaya ang sabihin nung ikaw ay worker kita ha? Oh, yes sir. Sige, overtime ka. Itong oras. Oh, yes, sir. Kapag Linggo, yes, sir. Lunes, yes, sir. Wednesday, yes, sir. Lahat, yes, sir ka. Bakit? Kasi kere. Tama. Kahit yes, sir. Masakit na muna ko. Hindi pa lang ako ba? Masakit to. Diba? Dito, Wednesday. Sakit dyan ko. Pumunta ka rito, hihingi ka. Amen. Sakit ulo mo, pumunta ka rito, hihingi ka. Amen? Ano mga baloning mga excuses nito? Mas lalo tayo lumalapit ang pagdating ng Panginoon, dapat lalo kang nag-uumigting ang iyong pagpupuri at pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag mong bigyan ng puwang yung mga magandang series na mga baloni na palabas. Koreano, mga palakas kung ano-ano, dilakos, or ano-ano. Tama na yan, bro. Wala namang nangyari sa inyo, buong panahon ng puro mga artista, wala nang itulong sa inyo. Eh, sinisigurado ko, ang hari ng mga hari, nagtubo ng tugo, nagpatawad sa inyo, ginawa ka na, papalingan ka na, pag ikaw ay nakahanda, pinibig! Ay, God! Kung gagawin nila yung ginagawa niyo parati, pareho lang tayo ng sanlibutan, bro! O anong tatapinin na pagka pinusang dahil ng Diyos, ganun din ang tatapinin nyo. But when you obey the instruction, you hear the word of God, they will be amazed as if there is protection and glory surrounding you.
I'm not joking. Ay, masyado ka namang pastor. Ano masyado? What does it know the Bible? The pair would not believe. They saw the 10 outstanding miracles. And the last miracle. Ito na. Hindi na yung mga silent, di ba? Hindi na sila sa Red Sea. Oh, pastor! Ano naman yung mga pinag-iisip mo, pastor? Walang kwenta, pastor. Tiro mo to. Dagat. Doon, kumakain kami ng isda. May kain kami doon. Dito, papatayin mo kami. Dito sa dagat, papatayin mo kami. Hindi mo kami mapatay doon. Dito mo kami papatayin. Sometimes we're like that. Complain, salita. Wala namang ginagawa. Amen. Alam mo, marami dito sa mga church. Mahilig magpuntirya sa pera. Tanungin mo kung nagbigay. Baka piso lang binigay ko. Tama. Parang sa gawain namin, no? Mayroong dandan ng dandan. May mga pera. May kasi mo kasi Maureen. Pagkat sa ako, binigyan ko 100 dahil. Binigyan mo 100 dollars. Bakit binigyan mo 100? Parang siya na wala. Umali. Burahin nila mo ang bakit binigyan mo 100 dollars. Sayang yun. Yung mga, tanongin mo, nagbibigay ba? Tinanong ko, nagbibigay ba yan? Oo, basta minsan, 5, 10. Pilahin ko lahat yan, ilang taon yan, soli natin. Meron bigay ng bigay, lalaki ng binibigay, hindi kumigay mo. Kasi yung hindi nagbibigay, yung kuripot, makunag, belekoy. That's why I'm talking to you. Salita ka ng salita. Wala ka namang binibigay sa Diyos. I am praying that God will touch your heart. Give unto the Lord so that you will be delivered from poverty. And you know that God is Jehovah Jireh. Amen. If God is going to come in our days, nabuhay tayo. Sa palagay niyo, bro, handa na kayo? Amen. Ay, wala. Number 1, every believer of Jesus Christ must hide the word in their heart. Psalm 119, verse 11. Matthew 4:4, the Bible says, man shall not live by bread alone, but by the word that proceedeth out of the mouth of God. Psalm 119, verse 89, the word of God is fixed and settled in heaven. That word is hidden in my heart, so that I might not sin. This word is a consuming fire. This word is the word of Jesus Christ, and He said, heaven and earth will pass away, but my word will not pass. Amen. Until every dot be fulfilled. Amen. So, ibig sabihin, lahat ng sinabi ko ay magkakabulat. Langit at lupa mawawala. Pati tuldok, mangyayari. Amen. That's the word of God. That's why in Isaiah 55, the Bible says, ano sabi doon? Ang salita ng Diyos daw hindi babalik ng walang bunga. Pag binaba niya, binitawan niya, ang sabi doon, ito ay babagsak sa lupa, hanap ng seed at mag-germinate ng seed. Amen. That's the word of God. Hello? Amen. Because the word of God is like a fire. Amen. The word of God is a seed.
In the beginning, John 1:1 was the Word was with God, and the Word was with God, and the Word was God, and for him the Word became flesh. That Word is no other than Jesus. Amen. So Jesus Christ became flesh para sabihin sa inyong lahat na ang salita na siya ang salita. Hindi po mapapaliwala at siya ay namatay at muling nabuhay. At sabi sa Jeremiah 1:12, binabantayan ko ang aking salita upang lahat ay matupad. And I'm telling you, you're clinging, holding the Word of God by it surrounded by the Word and itself. The Word of God is inside of you, brother. I want to tell you, God is watching, but that Word inside of you would be fulfilled before your eyes. Choice. They're living in two worlds. Natural, spiritual. Bible says in Corinthians 4:18, we are not looking at the things which are natural, for they are temporal. But we are looking at the things which are Eternal. heavenly, because they are spiritual. Or Amen. spiritual, because they are heavenly. Amen. Ang mga anak ng Diyos po, kapag na-born again, iba na kayo. Iba ka na. Iba ka na. Amen. Iba ka na. Bakit? Anak ka ng Diyos. Amen. Pag anak ka ng Diyos, meron ka ng God's nature. Ano ang God's nature? It's the holiness of God. Amen. May holiness of God nasa iyo. That's why in Ephesians chapter 4, we are clothed with the true holiness and righteousness. Amen. Huwag niyong isipin magpakabanal. Amen. Hindi kayo magiging banal sa magitan ng inyong works. Amen. Magiging banal ka kapag tinanggap mo ang kabanalan ni Kristo. Amen? Hello? So this word, ma-renew ang bawat isipan ng bawat Kristiyano. Kaya ka na-born again para maging bago kang nilalang. Hindi lumang nilalang, bago. Pag sinabing bago, walang nakaraan. Walang pas, wala kang pas. Para pumasok ka sa karya ng Diyos, at ang karya ng Diyos, the Bible says, it's my Father's pleasure to give you the kingdom, and in that kingdom is the grace of God. And in the grace of God, unmerited favor, and in unmerited favor, empowerment, and yun, blessings that you do not work for. Amen. Kapag pinagtatrabuhan yung blessing, hindi yan grace. Amen. Tandaan nyo yan, ha? Hindi grace. Kapag pinagtatrabuhan mo salvation, hindi grace yan. Pag pinagtatrabuhan mo holiness mo, hindi grace yan. Pag pinagtatrabuhan mo healing mo, hindi grace yan. Pinagtatrabuhan mo lahat ng mga bagay dito sa spiritual, hindi yan grace. Ang tawag yan sa demonyo. Why? Because the devil wants you and me to work for everything that God has planned, and that plan of God is actually grace. Amen. So number one, you have the word. Second, you need to be aware of the abiding presence of the Spirit of God. John 14:16, the Bible says, when the Holy Spirit comes, He will abide with you and in you. Consciousness. You have to be conscious. Every day. Conscious. Conscious. Na listen. Kung ano ang lagi kang conscious, yun ang lagi mong ready ibigay. Kung ano yung conscious ka, meron. Conscious ka. Lagi nakapokus ka doon. Yung mind mo, bagamat hindi mo nakikita by natural eyes, when you're conscious of that, that is your treasures.
Niwala pa kayo. The Bible says, kung ano man ang kayamanan mo, nandun ang puso mo. Tama? Kaya kung puro isip mo, yung boyfriend, yung crush mo, nandun ang puso mo, yun ang kayamanan mo. Kaya kung lalaki yun, sa buhay mo, pag nawala yun, iiyak ka. Hindi ka pa umiiyak sa Panginoon, sa lalaki, umiiyak ka. Palunin. Diba? Dapat Panginoon ang iniiyakan mo eh. Ba't di ka mo yung dahil sa presensya ng Panginoon, hindi mo makayanan. Kapanalan siya, diba? Naiiyak ka. Hindi ka tayo naiiyak, tayo nalulungat, naiiyak ka dahil sa tuwa. Amen. Pag nasa presensya ka ng Diyos, naiiyak ka, hindi dahil nalulungkot ka, tuwang-tuwa ka. Marami sa inyo, tingnan din. Sasabihin mo yung na to. Hindi nyo kasi nararanasan ang pag-iyak sa presensya ng Diyos. When you experience crying before the presence of God, you will know what I'm talking about. And I challenge you, I dare you, meet, seek God, and experience. Amen. Ayo, titingin-tingin kayo sa akin. Sana hindi na papuntahin ni Pastor Deli yan. Nagamit nyo. Dahil lagi nyo akong makikita sa ayaw at sa gusto nyo. Amen? Kung manalangin kayo, pinakinggan kayo ng Lord, mapaalam kayo. Pero, piyak. Tama. Sabi mo, pinipala ka talaga. Okay, are you ready? Amen. Fighting presence of the Holy Spirit. Lagi Holy Spirit conscious ka. Diba, sinasampo natin lagi yung dab. Diba? Pag dumapo sa yung dab, sumong huwag yung bibad. Hindi nagagalaw, diba? Thinking in your mind that the love is there. Diba? Amen. Tandaan mo pala. Yung salita mo, yung galaw mo, yung isip mo, pinag-synchronize mo kasi yung ayaw mong lumipad. Amen. Diba? So when you think of the Holy Spirit inside of you, you think, speak, comes from your heart, we're all synchronized, not to grow the Holy Spirit. Amen. Sa katabi mo, pinagpana ang kapatid. Luke chapter 4. Come on. We're gonna end this. Anong oras ba ako ngayon? Nagalaw na. Mayroon ako sa ano kayo. Very. Luke chapter 4. I'm gonna end this. 4. Look at this, Jesus being full of the Holy Ghost. Sabihin natin full of the Holy Ghost. Full of the Holy Lakas. Ghost. Full of the Holy Ghost. Full of the Holy Ghost. Alam niyo bang maraming Kristiyano, pag na-receive nila yung Holy Ghost, doon sa mga naka-receive, akala nila okay na yun. You think when you receive the Holy Ghost at full ka, okay ka na? I'm full of the Holy Ghost. I'm full of the Holy Ghost. Wrong. Kulang yan. Look at your Bible. 14. Sabi natin basahin 1, 2, 3. And Jesus returned in the power of the Spirit. They went out of faith from him to all the regions round about. See? Bumalik siya with the power. Tingnan yung distinction, ha? May full of the Holy Ghost, may power. Kapakita ko sa inyo.
palagay mo ba kung punong-puno ka ng Word of God, okay ka na? No, amen. Ha? No. Niniwala ba kayo si Jesus is the Word? Amen. 12 years old, nakapag-share siya ng Word of God. Walang nakaporma. Walang nakapagsalita. Flat sila lahat. Diba? Hello? Wala, hindi nakapagsalita. Hindi bata ni 12 years old. Ang galing! Pero 12 years old, hanggang 30, wala siyang disciples. Hello? Hello? Amen. Pagdating ng 30 years old, nabaptize siya ng Holy Ghost. Full of the Holy Ghost. Is that enough? No. Maraming Bisaya na ng Holy Ghost. Speaking tongue. I believe that. Kaya lang magkatag-receive ng Holy Ghost. Masarap na ng bahay. May computer. Diba? Magdamag sa mga computer sa alas ito sa madaling araw. Matag ka ng prayer meeting. Prayer meeting. Kami, pag prayer meeting, kasi prayer meeting, haba naman yun. Mula alas 10 hanggang alas 5. Diba? Pero pagka computer, madaling araw din, simple. Dilat mo na patay. Diba? Facebook duro mga ilang messages, 2,000 messages, sinuubos Hindi natutulog. Hindi, sinasagot pa yun. Diba? Ang cute ng picture mo, hindi naman. Diba? Pero pag prayer meeting, wala. Pag Bible study, wala. Pag tinanong ko, ba't di mo diba? Alam mo, nakapakasakot Oo, tayo. Reason. Ano po na reason? Pag binabahan mo, Panginoon, ligtas mo ako! Alam mo, sasabihin nung may shark doon, Lord, thank you for the food. Kainin ka na lang ng shark. Mantalang ko ikaw ay merong relationship. Sabihin ng shark, kumapit ka sa akin, King, dahil kita ito. Glory! Totoo ba yun ko? Si Jonah. Amen. Kinain pa. Nilunok. Wala. Nilunok. Nung nilunok, di ba? Saan niluwa? Sa shore. Alam mo ba, nakakita ba sa geography? Hindi daw yung whale. Yun daw ay... Hindi. Shark. Yung shark na yun, yung pinakamalaking shark. Ang tawag nila is yung monster shark. Kasi, bubukas daw yung lalamunan. Ang lalamunan galing kasi ng whale, maliit. Kaya ang kinakain ng planktons eh. Pero yung shark, ang laki ng lalamunan nun. Kaya nagkasya siya. O, niligtasan mo. How many times you see the man of God? Kahit sa apoy, nililigtas ng Diyos. Sedrak sa Patabetigo. Si Daniel sa layo, amen? Si Peter lumakad sa ibabaw ng tubig. Si Jesus bumuhay ng maraming patay. At ang mga disciples din. At pinakita ang himala. Kay Elijah, hinati ang dagat. Kay Moses, hinati ang dagat. These are miracles. Were miracles did by God to show. To prove. Tama Brad, kasi yan, luma na yan Yan nga ang problema sa atin Yung Diyos natin, ginagawa natin lapit din ilagay dito sa tenga, dito sa bewang, o dito saan na pwede nilagay ng Diyos. Kasi ang Diyos nyo, binabox nyo, nilalagay nyo sa box. Paano makakita sa Diyos kung nandun sa box ang Diyos? Di ba kinakargay ng Diyos? Pigilan nyo yan. Our God is a limited God. All things are possible. Nothing is impossible, God. I'm telling you, put no limit unto our God, and you will see the miracles. Bible says, by the rest or Jews.
then the power of God. Amen? When you're conscious of the Spirit of God, then you will be conscious of God. Paano yun? Estudyante ako. Yun nga maganda eh. Biro mo sa school, magsishare ka ng Word of God. Kapag natin nag-share ng Word of God, umiiyak. Yeah. That's what we want. I will give you the secret of this man. I know what I'm talking about. I know what is good. Sa Merano, pag nag-share ako ng Word of God, yung mga nag-share ako, umiiyak. Matanda sa Lord, umiiyak. You know what the secret is? Ha? Sino gusto mong secret? Secret ni Pastor Brad. Sino gusto? Sino gusto mag-share ng Word of God? Sino gusto makakita ng miracles from God? Taas. Are you sure? Are you sure? Amen. Okay. You have to write it down. Sinulat din yung Word of God. Second, by the Holy Spirit, the power of God. Four is demonstration. 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5. When you are conscious of the Spirit of God, do you know why? If you are conscious of the Spirit of God, you know what happens? When you are conscious of the Spirit of God, your shadow will heal the sick. Amen. Why? Because you are so conscious that even your shadows, di mo alam, pagka dumadaan ka sa may sakit, gumagaling. Woo! Glory! Hallelujah! And when you are conscious, if you are conscious of the Spirit of God, always be conscious of the Holy Spirit of God. Pag nakikipag-shake hand ka, that's the problem. You're releasing the power of God. Most of the time, mararamdaman niyo ang kapangyarihan mo. Amen. You are transferring. Ano, dito na ako? Kasi, hindi kumpleto. Basic na lang. Ah, Wala. Demonstration chapter 2 verse 1 to 5. I-demonstrate natin ang pag-ibig ng Diyos. I-demonstrate natin ang kapangyarihan ng Diyos. How you will demonstrate the love of God, even the power of God. Of course, sabi natin, dapat conscious ka. Tama? So, bibigyan ko lang ng 1, 2, 3, 4 na flat na gagawin niyo. Number 1, you believe and accept that you are king. Romans 5:17. The Bible says, we are going to reign in Christ if we believe the abundance of grace and His righteousness. Lahat ng believer, dapat panampalataya mong ikaw ay matuwid. Wala kang wala kang kasalan. When you stand, ito always, tell. Brad, malagin ka? Oh, anak ka ng Diyos? Oh. So, naniwala wala ka ng kasalanan ngayon? Amen. Are you sure? Amen. If you believe that you have no sins, therefore, you believe you have the righteousness of God. And you have the righteousness of God, you are willing to demonstrate it. So number 1, ito yung sikreto ni kapatid. Plan and pray so that you can share the gospel. Sabihin plano, nasa bahay ka wala pinapalaan mo, Lord, magsishare ako ng word of God, pag may sakit, magpapataw ng kamay, gagaling. Amen. Do not go out without planning. Hindi yung Panginoon, bless yung tatay ko, bless yung nanay ko, bless yung sarili ko, bigyan ko pera, bigyan ko pera sila. Thank you Lord for your protection. Amen. Hindi po yun, baloning prayer yun. Dapat planuhin mo buhay mo. Thank you Lord for this blessing, protection from my family, but I'm praying that when I go out, I will demonstrate. Amen? Demonstrate mo yung kapangyarihan mo. So, yung ginawa niya, magpe-pray siya, Lord, gamitin mo pag-share ng word, ng gospel of Jesus Christ. Yan po, pag-share. Acts 20:20, one by one. So, pag nagtatrabaho ka, yung ginawa niya, kung sabi mo, Brad, mag-share ako ng word of God sa'yo, okay, sasabihin ako sa'yo, gusto bang pwede bigyan mo ko ng time, meron akong papakagi sa'yo. One by one. Isa, huwag kang mag-ano ng group. Pag may group, tinanong ka, mag-share ka. Pero pagka binabaloni ka na nila, sign up ka muna. Boom! Sabihin, preach the kingdom.
Preach the kingdom. Preach and teach the kingdom. The Bible says, Jesus Christ will come back in your days. Babalikan ka ng Panginoon because you are preaching the kingdom. Sabi niya, this signs you will see. Jesus Christ will come back if you are preaching and teaching the kingdom of God. So, pag ginagawa mo yan, babalikan ka ni Jesus. Amen. Natin ang Panginoon, praise God. Pangatlo, follow Jesus as the model. Pangatlo, follow Jesus as the model. Kung anong ginagawa ni Jesus, gawin mo. Why? Because all authority is given unto the head. Tandaan nyo, brad, mga sister, lahat ng meron si Jesus, dapat meron ka. Hindi pwedeng, katawan. Hindi pwedeng itong head. Ito lang yung ligtas. Dapat yung katawan. So, ibig sabihin, si Jesus yung head, tayo body. Hindi si Jesus lang yung ligtas, dapat pati katawan. Katawan kayo. Si Jesus lang yung full of the Holy Ghost, tapos ikaw hindi, dapat meron ka din full of the Si Jesus lang yung may authority, tapos ikaw wala, hindi, dapat meron ka din authority. Si Jesus lang pwede mong palayas, ikaw hindi, dapat ikaw pwede mong palayas. Si Jesus lang pwede mong magpagaling, ikaw hindi, dapat nagpapagaling ka ng may sakit. So everything that Jesus modeled, you have to do it. Amen. Now, not because you have to do it, but because Jesus co-mission. C-O plus mission. Kasama kang nag-mission. Amen. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Last, mabilis na, mabilis na. Expect persecution. Matthew 5, verse 11. John 15, verse 7. So, ibig sabihin, if you do this, pag ikaw ay nananalangin ka, mag-pray ka, mag-share ka ng Word of God, magiging example ka, will follow, now you know what happened, you will be persecuted. Expect. Huwag kayong magsayaw, huwag kayong matakot, sabihin mo, God bless you, pag ayaw pa rin pagpala mo. Ang ginagawa mo, pinapagpala kita. Ibig sabihin ng judgment will come on that person. Rise up. Amen. Slowly, ay mga ng oras because I want to share this to you because this is the last days. God is raising up the people. And I believe that people ay kayo. And regardless of your age, you are called by God. Kung nanay ka sa bahay, you can manifest your power. If you are nagtitinda, you can manifest the power. Kahit yung kumakain, nakita mo, parang may sakit siya. Pagkatapos yung kumain, gusto mo, pag-pray kita. Bakit? Kasi papagaling ko ako ng isa. Hello? Hello? Upuin mo yan. I'm telling you. Sabi naman niya, tinatanong ko kayo, gusto niyo magamit kayo ng Panginoon. Amen. Amen. Kung ako nagtatrabaho sa engineer, ginamit ako ng Panginoon, hindi ako pastor. Nakita ko ako ng pagkumala ng Diyos. Bakit tayo dito? Unfair naman ng Diyos kung ako gagamitin. Kasi hindi ako papayag yun. Pero mas lalong hindi papayag ng Diyos. If you really believe you want to be used by God, school, whatever, wherever, the Bible says, willing mind. Do you have the willing mind to be used by God? Amen. God said, I require two things. Perfect heart, willing mind. Your heart is perfect because God gave you a new heart. As again, 36, verse 36. And God said, willing mind. He cannot give you your mind, because you will not perfect. You will forget everything. Willing mind, you will have to will it. The word of God when you receive, you have to will. Follow, obey the word. Just raise your hands before me. As you close your eyes, let's have a united prayer like this. Jesus, I believe you're the Son of God. You're the Son of You God. are my Master. You are my Master. I believe. I heard your word. Your I am word. the light of the world. I am the light of the world. I am the soul. I am the soul. Lord Jesus, Lord Jesus,
You have a mission. You have a mission. I am your co-missionaries. I am your And co-missionary. so, Lord, And so, Lord, right now, right I now, accept I accept this task this task to share to the share gospel the gospel to everyone, to to my everyone, friends, to my to my friends, neighbors, to my to my neighbors, classmates, to my classmates, co-teachers, co-teachers, wherever I am, wherever I am, wherever opportunities will be, wherever opportunities I accept I accept to share to share Jesus Jesus as Lord as Lord. and Savior. Today, Today, I rest my case. I accept I accept that I am I am your child your child, and your servant your servant, and your light in your life. in this world. I believe it. I believe it. I will do I will do signs and wonders. signs and Heal wonders, the sick. heal the sick, Preach the gospel. preach the In gospel. Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. God bless you. God bless you.